Kayo po ba ay nagpapasalamat na nandito po kayo at nararanasan niyo ang pagkilos ng Panginoon? At sa inyong mga buhay, nakikita natin kung paano naman kumikilos ang Panginoon. At marami pang gagawin ng Panginoon sa atin. Amen? Ngayong hapon po ay ipagpapatuloy natin ang mensahe patungkol sa pananampalataya. At marami na po tayong tinalakay at marami pang tatalakayin. Sapagkat yan po ay talagang importante sa mga mananampalataya ang hindi lamang lumakad bilang isang mananampalataya, kundi maalam. Maalam siya sa kanyang paglakad bilang isang mananampalataya. May mga mananampalataya na, masyado kang passionate, pero sa totoo lang, mayroon ka bang pundasyon. Yun po ang ating pinapag-aaralan dito. Yung maging matibay kayo sa pundasyon ng kaalaman sa salita ng Diyos para kahit na sa panahon na masaya, okay? O celebration, o sa panahon ng pagsubok, ay hindi kayo matitigatig. Hindi po tayo mauuga. Ika nga. Amen. Kundi tayo ay magkakaroon ng unshakable. Hindi natitigatig. Hindi umuuga. Hindi mababali. Ang ating pananampalataya ay talagang matatag. Subok na matibay. Ayun, makikita nyo yung mga edad na mga nakakaalam nun, di ba? So, talagang nag-post ako kasi titignan ko kung sino pa nakakaalala nun. Subok na matibay, subok na, di ba? Mga 1980s pa ho yun. Praise the Lord. So, yun po yung ating pag-aaralan, yung pagiging matibay at matatag sa pananampalataya. Yun po ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Amen? Ngayong hapong ito, pag-uusapan natin ang igos at ang templo. Pastor Edwin, ano ba ang connection nito sa igos at sa pananampalataya? Di ba? Unang-una, ano ba igos? Yun ang tanong ko siguro. Di ba? Siguro yung pagtanong nyo, ano ho ang igos? Fig tree. Okay. Fig tree, okay? Yan po yung ating pag-uusapan ngayong hapong ito. Pumunta po tayo sa Mark chapter 11. Alam mo po yung Mark chapter 11, kilalang-kilala ito bilang basihan ng pundasyong katuruan patungkol sa pananampalataya. Hindi po ba? Pero alam niyo po bang yung pananampalataya na itinuro ng Mark chapter 11 ay merong konteksto. Meron po siyang inilatag na kaisipan or prinsipyo na dapat nating maintindihan. Bakit dumating sa punto sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesus patungkol sa pananampalataya? Ang binabanggit ko pong verse, yung Mark chapter 11, verse 22, sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at maitapon sa dagat, mangyayari. Mangyayari. Ang sinasabi o ang sinabi niya, kung siya'y naniniwala at walang pag-aalinlangan sa kanyang puso." So may konteksto po yon. Mayroon pong inilagay at inilatag ang Panginoon na prinsipyo na dapat nating maintindihan patungkol sa pananampalataya. At ginamit niya yung ilustrasyon ng igos, yung fig tree. Basahin po natin. Simulan po natin sa verse 12. Kinabukasan, nang pabalik na sila mula sa Bitanya, nakaramdam ng gutom si Jesus. Natanaw niya sa di kalayuan ang isang puno ng igos na maraming dahon. Sabi nga po natin, maraming dahon. Importante po yun, sapagkat yan po ang puntos na gusto ko pong tumbukin po natin. So yung igos na nakita ng ating Panginoong Hesus, yung puno ng igos na nakita ng ating Panginoon ay maraming dahon. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga. Subalit, dahil hindi pa panahon ng pamumuha nito,
Yan. Nag-iisip tayo niyan, di ba? Sige. Okay lang po kayo mag-isip. Okay? Hindi pa panahon ng pamumunga nito, wala siyang nakita kundi dahon. Kaya't sinabi niya sa puno, mula ngayon, wala nang makakakain pa na bunga mula sa iyo. So isinumpa niya yung puno. Kawawa naman yung puno ng igos, di ba? Bakit? Unang-una, okay? Point number 1, patungkol po sa pananampalataya. Pananampalatayang may bunga ang hinahanap ng Panginoon. Pananampalatayang mayroon pong resulta ang hinahanap ng Panginoon. Hindi pananampalatayang panlabas at nakikita. Ito pong igos na ito ay sumisimbolo unang-una sa bansang Israel. Sapagkat ang Israel po, ang kanilang pinaka-national tree ay fig tree. It symbolizes a nation as a people. In fact, kung babasahin po natin sa Hosea chapter 9, verse 10, sinabi ng Panginoon, mga taga-Israel, nung piliin ko ang mga ninuno ninyo na maging aking mga mamayan, tuwang-tuwa ako. Sabi ng Panginoon, gaya ng taong tuwang-tuwa nang makakita ng ubas na tumutubo sa disyerto o nang makakita ng unang bunga ng puno ng igos. Pero nang pumunta sila sa Baal Peor, itinalaga nila ang kanilang sarili sa mga nakakasuklam na Diyos-Diyosan at naging gaya sila ng mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosang iyon na kanilang iniibig. So, yung fig tree po ay sumisimbolo sa bayan ng Israel. At sumisimbolo sa isang bayan na akala ng Panginoon ay mabunga, ngunit hindi pala. Marami lang ang kanyang dahon. Ngayon, gusto ko pong bigyan kayo ng explanation patungkol doon sa puno ng igos na hindi naman panahon, siyempre wala kang makikitang bunga. Kawawa naman yung igos, di ba? Hindi naman niya kasalanan, hindi panahon ng pamumunga, di ba? Bakit naman isinumpa ng Panginoon yung puno ng igos na yun, di po ba? Yan po kayo ng isang background patungkol sa puno ng igos. Ang fig tree po ay namumunga yan after ng summer. Pagka ho yan ay namunga, mawawala, bago po yan mamulaklak, naglalaglagan yung mga dahon. Okay? Maglalaglagan yung mga dahon, at by autumn time, mamumunga na po yan. Mamumulaklak, tapos mamumunga na. Okay? So by the time na bago matapos ang autumn, o yung taglagas, okay, meron na siyang bunga at muli siyang magdadahon. Okay? Pagka winter, mawawala uli yung kanyang dahon pag ubos na yung kanyang bunga. Ganon. Kaya lang, pag hindi na ubos yung kanyang bunga, dadaan siya ng winter na may dahon. At yung kanyang bunga mananatili doon. Kaya kapag nakakita ka ng igos sa panahon ng spring na may dahon, expected may bunga yon. Kahit na hindi pa panahon ng pagbubunga. Kasi yung pagbunga niyong yun ay galing pa sa dati po niyang season. Nakita niyo yung point? So kapag nakakita ka ng puno ng igos sa panahon na hindi pa panahon ng pagbunga, na may dahon, oops, swerte tayo dito. May bunga. Makakakain tayo. Ang problema sa puno ng igos na ito, may dahon, pero ano po? Walang bunga. Dahil, kung nagpapakita ka ng bunga, kung nagpapakita ka ng dahon, dapat meron kang mapipitas na bunga. So yun po ang dahilan. Kung bakit sinabi ng Panginoon, mula ngayon,
Dahil ikaw ay puno ng igos na nagpapakita lamang ng dahon at hindi ka namumunga, wala nang kakain sa iyo. So hindi po kasalanan ng igos o hindi kasalanan ng Panginoon na siya ay sumpain, kundi hindi naihatid ng igos, ng puno ng igos, ang dapat niyang ihatid. At ginamit ito ng Panginoon sa pananampalataya at sa konteksto ng pananampalataya sapagkat kung ikaw ay nagsasabing meron kang pananampalataya at pagpipitas ang Panginoon ng bunga, dapat may masusumpungan siyang bunga. Otherwise, peke ang iyong mga dahon. Sapagkat yung dahon ay mismong pagpapakita na, oy, pwede kayong pumitas ng bunga rito. Ngayon, yung igos na yon ay sumisimbol rin ng isang bansang pinili ng Diyos, nagpapakilalang makadiyos, pero sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po ang bayan ng Israel. Kaya naman, kung titignan po ninyo, ilang beses na sinabi ng Panginoon sa bayan ng Israel, minahal kita, binigyan kita ng kalayaan, ngunit hindi mo sinuklian ito ng pananampalataya at pagtitiwala sa akin. At ayaw ng Panginoon ng isang igos na hindi namumunga. Gaya ng pinuputol ng Panginoon ang branch o ang sanga ng ubas para lalo siyang mamunga. Can you say amen? Dahil expected ng Panginoon na tayo, kapag tayo ay may pananampalataya, at hindi ko kinu-question ang inyong mga pananampalataya, mga kapatid, hindi po natin hinahatulan ang sino man. Pero ang sabi nga ng ating Panginoong Hesus, sa iyong pananampalataya, dapat meron itong nakikitang gawa. Sapagkat makikilala mo sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Amen? Kaya naman ang ating pananampalataya ay kinakailangang meron pong bunga. Kinakailangan ito ay merong expected na result. Point number 2, ang templo. Basahin po natin sa verse 15. So napadaan po siya doon sa igos, wala siya nakain, dumiretso siya sa templo. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok siya sa templo at sinimulan niyang itaboy ang mga nagbibili at ng mga namimili roon. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi, pati ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Hindi niya pinahintulutang makapasok sa templo ang sinumang may mga dalang paninda. Tinuruan niya ang mga tao at sinabi niya, hindi pa nasusulat? Ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan sa lahat ng mga bansa. Ngunit ginawa ninyo itong pugad ng mga aray, mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong pare. Siyempre, yung mga punong pare, silang in charge doon sa templo, di ba? At ng mga tagapagturo ng kautusan. Mula noon ay humanap sila ng paraan para maipapatay si Jesus. At natakot sila sa kanya dahil maraming taong humahanga sa kanyang mga turo. So ibig sabihin, pananampalatayang pinagkakakitaan. Dumating doon sa punto na yung templong itinalaga para sa presensya ng Panginoon. Yung templo na itinayo nung panahon ni Haring Solomon na halos ang kalwalatian ng Diyos ay bumaba. Na halos hindi makakilos sa mga pare
at mga Levita dahil sa napakatindi ng napakakapal ng gloria ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, itong templong ito ay aking minamahal. Yung pong message ni Pastor Josel kaninang umaga, maganda po inyo pong pakinggan. Yung templong ito na aking minamahal, itong templong ito na aking itinatalaga, itong templong ito na kung kayo'y mananalangin, ako'y sasagot sa inyo. Ito yung templo na kung saan katatagpuin ng Diyos ang kanyang mga anak, ang kanyang mga bayan, na sino mang lumalapit sa Kanya. Ngunit dumating yung panahon, lalo tigit sa panahon ng ating Panginoong Yesus, na yung templong kinakatagpo ng Diyos ang mga tao ay templong pinagkakakitaan. Naging palengke, naging lugar na kung saan ay ginawang negosyo. Templo siya. Makikita mo yung grandeur ng temple ng mga pari na napaka-religious pero naging bentahan ng mga offering para kumita ang mga pari sa lugar na yun. Dumarating po sa punto ng ating pananampalataya ay hindi dapat gamitin sa pansariling interes lang. Dapat ang ating templo, at ito nga po, kung ang templo sa banal na kasulatan ay lugar ng kaluwalhatian ng Panginoon sa Old Testament, ang templo ng New Testament ay tayong mga mananampalataya. Can you say amen? Kung tayo ang templo ng Panginoon, nais ng Panginoon na ang ating templo ay templo na kung saan ay hindi lamang ginagamit sa ating pansariling kagustuhan, kundi ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon at sa Kanyang itataas. Can you say amen? At higit sa lahat, ang sabi ng ating Panginoong Yesus dito, hindi nyo ba alam na ang templo o ang aking bahay ay bahay panalangin? Hindi nyo ba alam na ito'y itinalaga upang nang sa ganon ay maging lugar na kung saan kausap ninyo ang Diyos at kung saan ay maipaparating ninyo ang inyong mga naisin? Ito ay lugar na kung saan ay maipapanalangin ang lahat ng mga bansa. Ito ang lugar na kung saan ay maibibigay natin at maitatanyag natin ang banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bakit ginawa niyong palengke? Sa isang mananampalataya, mga kapatid, siguro paalala sa atin. Mga kapatid, nandiyan pa po ba kayo? Mukhang seryoso po kayo. Huwag kayo masyadong seryoso. Pero seryosuhin natin ang mensahe ng Panginoon sa atin. Ano pong tinatawag ho ngayon ng Panginoon sa atin? Na ang ating buhay ay templo ng Panginoon at huwag natin pong gamitin ito para pagkakitaan lamang ng mundo. Huwag nating ipagamit ang templo ng Panginoon sa kung saan ay ito ang nagiging lugar. Dapat lugar ng mundo. Dapat ang ating buhay ay maging templo na kung saan nagliliwanag ang kabutihan at ang katuwiran, ang katotohanan, at higit sa lahat, ang pananalangin, ang pagtitiwala. Dapat merong isang templo. Kaya naman, kung pupunta po kayo sa Israel ngayon, wala naman na talaga yung makikitang templo doon. Puro bato na lang po yun. Dahil ang tunay na templo ay ang mga mananampalatayang katulad po ninyo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang templo ng Panginoon ay kayo bilang lugar na kung saan ang banal na spirito ay nakatira. At malaya siyang kumikilos upang mag-dispense, upang mag-release ng kalooban ng Panginoon sa paligid ninyo. Kayo po ay mga mobile temple ng Panginoon. Can you say amen?
Kalabitin mo ang katabi mo. Hello, mobile temple. Amen. Dahil hindi na po itong building na ito ang temple. Tayo po yung temple ng Panginoon. Paglalabas po tayo sa pintuan ng building na ito, hindi na po ito church. Church building na lang po ito. Paglabas po natin, ang temple, ang church, ay nagkalat na sa kanilang iba't ibang lugar. Nasa trabaho, nasa eskwelahan, nasa business, nasa gobyerno, nasa mall. Yung templo ng Panginoon ngayon ay nagkalat. At ang tanong ngayon, yung templong bang yon na habang sila ay nagkalat at sila ay nakakalat sa iba't ibang lugar sa mundo, sila ba ay naghahatid ng pananampalatayang nagtitiwala sa Panginoon ng isang pamumuhay na kung saan ay nakikita ang patotoo ng biyaya ng Panginoon, ng isang patotoo na kapag kausap mo ang isang mananampalataya, ay nararamdaman nila, tila may kakaiba sa taong ito. Parang napakabait niya. Parang mayroon siyang daladala na hindi ko maintindihan, at tila baga pag nagsasalita siya, gustong-gusto ko yung kanyang mga sinasabi sapagkat nagbibigay ng encouragement sa akin. Alam niyo po kung bakit? Ang halimuyak ng presensya ng Panginoon ay lumalabas mula sa inyong pagkakristyano sa lugar na inyong pinupuntahan. Can you say amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Pag ikaw ay nakikipag-usap sa isang mekaniko na pinapagawa mo yung sasakyan mo, nararamdaman ba nila ang iyong pagkatemplo? Amen. May nag-amin po sa likod. Purihin po ang Panginoon. Kapag ikaw ba ay pumunta sa Smart Service Center at irireklamo mo ang iyong cellphone na hindi gumagana ang wifi at ikaw ay nagsisisigaw na doon dahil ikaw ay bayad ng bayad pero wala kang koneksyon. Sige po, Pastor Edwin, gagawin po namin ang inyong cellphone. Hindi po ba? Ang ating po bang pananampalataya ay panlabas lamang o ito'y pananampalatayang ang ating karakter ay talagang naka-ingrain sa ating pag-uugali? Yung ating makatemplo at makakristiyanong mananampalataya. At kung tayo man po ay templo ng Panginoon, tayo po ba ay lugar o isang templo na kapag may pangangailangan, nagre-release tayo ng pananampalataya at pananalangin o tayo ay nagko-complain? Kayo po ay templo na kung saan ay gagamitin ng Panginoon na kapag may problema, imbis na magreklamo, ay release kayo ng panalangin. Tayo po ay templo na kapag tayo ay nasa isang lugar na nakikita natin ang hindi makatwiran at ang kadiliman, ano ang inilalabas natin bilang isang templo ng Panginoon? Ito ba ay pananalitang may pananampalataya o pananalitang hindi maganda? Huwag ninyong hayaan ang templo ay pagkakitaan lang ng mundo at gawing negosyo. Can you say amen? Maganda pong mensahe po natin ngayon, para pong tumitimo sa aking mga puso ngayon, no? Yan po ang pananampalataya na pinapaalala sa atin ng Panginoon. Una, yung pananampalataya na kinakailangan namumunga. Pangalawa, yung pananampalatayang dapat ay nagiging lugar kung saan ay nagre-release tayo ng panalangin at pagtitiwala sa Panginoon. Ang aking bahay ay tatawagin ng bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Tayo po ay nananalangin para sa ating bayan. Can you say amen?
Kaya yan po ang ating tungkulin. At ito pong nangyayari sa ating bansa. May kanya-kanya po tayong pananaw. May kanya-kanya po tayong nais makita. Passionate po tayo sa paniniwalang politikal. Wala pong problema yan. Wala po tayong problema sa ating kanya-kanyang paniniwala. Huwag lang natin itong pag-awayan. Imbes na pag-awayan, dapat ay magpanalanginan at upang nang sa ganon magkaroon ng pagkakasundo at pagkakaisa ang ating bayan. Palapakan nga po natin ang Panginoon dyan. Kung mayroon mang grupo ng tao na magsisimula ng pagbabago, naniniwala po ako ng buong buo sa aking puso, dapat sa mga mananampalataya na nakakakilala sa Panginoon at alam ang salita ng Panginoon. Tayo po yun. Tayo po nakakaalam kung anong dapat nating gawin bilang isang mananampalataya. Tayo po yung mga tao na kung saan magbibigay ng liwanag sa bansa nating madilim. Tayo po yung mga tao na kung saan na ipapahayag natin ang salita ng Diyos at ang ebanghelyo ng Diyos at ang susi ng kaligtasan sa gitna ng mga taong pinagtatawanan ang tungkol sa Diyos at ang tungkol sa kanyang mga salita. Tayo po yung mga tao ng Diyos na inaasahan niyang mananalangin, Ama namin, sambahin ka, sa amin sana ang inyong kalooban dito sa lupa kaysa sa langit. Tayo yung mga tao na kung saan, kung nakikita tayong korupsyon, hindi makatwiran, imbis na ating sumpain ito, ay ating ideklara ang kalooban ng Panginoon at ang biyaya ng Panginoon at ang katuwiran ng Panginoon at ang kapayapaan ng Panginoon. Can you say amen? Tayo po yun. Hindi po tayo yung nagsisimula ng hindi pagkakaisa. Hindi tayo yung nagsisimula ng pagkakakampi-kampi or what we call this, we complain, we try to destroy one another. Hindi po yun. Tayo po yung mananalangin ng the best para sa ating bansa. Can you say amen? Pangatlo, ito ang tunay na pananampalataya. Verse 20, kinaumagahan, sa paglalakad nila, nadaanan nila muli ang puno ng igos, nakita nilang natuyo ito mula sa ugat. Sabi nga po natin, mula sa ugat. Di po ba kapag pumuputol kayo ng puno, kinabukasan, berde pa yung puno, di ba? Pero ito, mula sa ugat, tuyong-tuyo. Verse 21, naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa puno. Kaya't sinabi niya kay Jesus, Rabbi, tignan ninyo, natuyo ang punong igos na isinumpa ninyo. At doon na nga po pumapasok yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. At minsan, mag-iisip ka pa rin, bakit niya pinasok yung pananampalataya doon sa igos na yon at doon sa templong yon? Di po ba? Kung hindi ba ito konektado pa rin doon? Ibig sabihin, ang iyong pananampalataya ay dapat na magbunga ito ng isang resultang nagpapabago sa paligid mo. Kahit na ito ay imposible. Dapat ang pananampalataya mo ay ginagamit mo sa mga bagay na kung saan ay tila hindi pwedeng mangyari, tila hindi pwedeng magbago. Pero kapag ginamit mo ang pananampalataya mo, mga bagay na imposible, ito ay magiging posible. Hindi imposible na ang bansang Pilipinas ay magbabago. Mahina po ang inyong amen. Hindi imposible na magkakaroon ng revival ang bansang ito. Can you say amen? At yan po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Kung yung puno ng igos, na sinabihan mo lang mula ngayon hindi na mamumunga, natuyo mula sa ugat, ang inyong salita ay makapangyarihan sapagkat ito ay sinusuportahan ng isang totoong pananampalataya. At kapag ikaw may totoong pananampalataya, sabihin mo lamang sa problema, ideklara mo lamang ito
sa iyong sitwasyon, kikilos ang Diyos at gagamitin niya ang iyong salitang punong-puno ng pananampalataya upang baguhin ang iyong sitwasyon. Manalig kayo sa Diyos, sabi ng Panginoon. Ginawa niyang ilustrasyon, yung igos. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi, sabi nga po natin magsabi, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at maitapon sa dagat, mangyayari ang sinabi niya. Ang sinabi niya. Ang sinabi niya. Ang sinabi niya. Ngayon, hindi po tayo nagpo-promote ng isang magical confession. Baka akala po ninyo na, confess ka, sige, sabi ni pastor, sabihin lang natin na unang sinabi. Hindi po. Sapagkat ang pananampalatayang totoo ay nagsasalita. Ang pananampalatayang totoo ay nagdideklara. Kapag ikaw ay nananampalataya, idinideklara mo ito ng iyong bibig, nagkakaroon ito ng resulta. Can you say amen? Ilan po sa inyo rito ang ligtas? Bakit po kayo naligtas? Sapagkat kayo ay ano? Naniwala sa inyong puso at nagsalita kayo, nag-confess kayo sa inyong bibig. Gaano ka-miraculous ang nangyari yan that the moment you believe in your heart, confess with your mouth, immediately you have eternity. That's the most powerful force that had happened. Immediately, you will go to heaven. Immediately, you become a child of God. Confession and believing of heart. Mangyayari ang sinabi niya kung maniniwala at walang pag-aalinlangan sa puso. Ang tunay na pananampalataya ay nagdideklara at ang tunay na pananampalataya ay nananalangin. Verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang higin ninyo sa inyong panalangin. Oh, glory to God. Handa na po ba kayo dito? Mga kapatid, handa na po kayo dito? Anuman ang higin ninyo sa inyong ano? Panalangin. Paniwalaan yung ano? Tatanggapin nyo? Hindi, tinanggap na. Paniwalaan nyo na tinanggap nyo na at mangyayari nga iyon sa inyo. Can you say amen? Ngunit, yun nga, dapat pananampalatayang hindi katulad ng puno ng igos na puro lang dahon. O hindi katulad nung templo na ginawang palengke. Dapat pananampalatayang may totoong encounter sa Panginoon. At kapag ikaw ay may tunay na encounter sa Panginoon, walang imposible para sa Panginoon sa iyong buhay. Can you say amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Pananampalatayang nagpapatawad. Oops, pastor, bakit mo ipinasok yung issue ng pagpapatawad na naman dyan, ha? Di ba? Tingnan nyo naman ng verse 25. Kapag kayo'y nakatayo at nananalangin, at mayroon kayong sama ng loob sa sino man, ayun, yun na yun. Ha? Sino po rito ang may sama ng loob sa sino man? Sige po, alam ng Panginoon. Sino po may... Hindi ko po kayo pinipilit. Kung kayo'y mayroong sama ng loob sa sino man, patawarin ninyo siya upang patawarin din kayo sa inyong amang nasa langit sa inyong mga kasalanan. Ang pagkilos ng Diyos ng may supernatural movement ay laging nakaangkla at laging nakakabit sa pusong walang tinatangang bitterness.
tumahimik ang buong kalipunan. Pastor, kailangan ko lang, gusto ko lang, supernatural faith. Gusto ko lang manampalataya. Bakit mo pinag-uusapan ang pagpapatawad? Kailangan po yon, sapagkat yun po ang puwersa ng inyong pananampalataya. Palapakan po natin ang Panginoon yan. Kaya napaka-importante po, kung mayroon man po kayong tangan-tangan na sama ng loob, bitterness or anything, it's time to release forgiveness. Can you say amen? Yan pong, gusto ko lang pong talakayan ng konti. May 3 minuto pa ho ako. Tamang-tama po ito. Alam niyo po, maiksi ang buhay. Tama po ba? Ilang taon lang po tayong mabubuhay dito sa lupa. Kung paggugugulan mo ang iyong buhay sa sama ng loob sa iba dahil lang sa kanilang ginawa, sinasayang mo lang po ang buhay mo eh. Gusto ng Panginoon, sa iyong paglakad sa pananampalataya, maging malaya ka rin sa anumang uri ng sama ng loob sa kapwa. Ilang taon lang po tayong mabubuhay dito sa lupa. Pababayaan niyo po ba na ang buhay natin nabubuhay sa sama ng loob? Nga pag nakikita mo yung kanyang mukha, kumukulong yung dugo or hina-high blood ka na, tawagin mo nga yung aking nurse. Ako ayoko makita yung kanyang pagbumukha. Kaya umaatin ako sa ibang service kasi nakakasabay ko sa service namin ng 3 o'clock eh. Maatin. Hindi po ba? Nakakatuwa po yun, pinagtatawanan po natin yun, pero sa totoo lang po, seryoso po yun na isa sa nakakahadlang upang hindi natin maranasan yung pagpapalang pananampalataya, meron po tayong tangan-tangan. Maganda po, i-release po natin yon. Can you say amen? Lalo na po yung nandun sa balcony, nasa likod. Okay. Gising pa ho ba kayo doon? Amen. Hindi na. Makakaway sila doon sa likod. Gising na gising po sila. Amen. Hindi. Totoo po ito. Mananalangin na po tayo. Nasaan yung aking keyboard eh? Okay, mag-keyboard ka na para medyo may flow ng prayer na MJ. Okay. Gusto po nating mabuhay ng malaya, may katagumpayan. Gusto nating mabuhay na nalalakaran natin ng tama ang ating pananampalataya. Salamat sa Panginoon na tinuturuan po tayo. Meron pang panahon para maituwid natin ito. Can you say amen? May panahon pa upang mamunga tayo at hindi lamang dahon ang ating ipinapakita. May panahon pa para linisin natin yung templo at huwag nating itong ipagamit para sa mundo. At may panahon pa para magpatawad tayo sa ating kapwa. Tumayo po tayong lahat, tayo po'y manalangin. Kayo po ba'y may natanggap ngayong hapon, mga kapatid? Uulitin ko po yung verse. Basa-basahin ko po ito ulit. Mark chapter 11, verse 22. Manalig kayo sa Diyos. Mga kapatid, alam kong lahat po tayo, may mga kinakaharap tayong mga imposibleng bagay, pangangailangang pinansyal, kinabukasan ng ating mga anak, pambayad ng ating renta, pambayad ng ating mortgage, kung ano-anong issue ang ating kinakaharap. Pero sasabihin ko sa inyo, matatapos yan. Malalampasan mo yan. Can you say amen? Magtatagumpay ka. At doon sa iyong pagtatagumpay, paglabas mo dyan sa mga pagsubok na yan, matututunan mo, walang imposible sa Panginoon. Hindi ka niya papabayaan. Huwag ka lang bumigay. Huwag ka lang sumuko. Huwag mo lang isuko ang iyong pananampalataya at ipagamit ito sa mundo. May katagumpayan na naghihintay sa iyo, kapatid. Kung mayroon man dito na nananalangin para sa kanyang negosyo,
Dalangin ko ang pagkilos ng Panginoon sa iyong negosyo at kung ito man ay bumabagsak, dalangin ko ang breakthrough para sa iyong negosyo. Naniniwala din ako na kumikilos ang Panginoon sa pamilya nyo. At kung mayroon kang ipinapanalangin na kamag-anakan, mahal sa buhay, na kinakailangan magkaroon ng pagbabago, maniwala ka sa akin, kikilos ang Panginoon at magpapadala siya ng tao upang maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Huwag kang sumuko. Huwag mong pabayaan ang sama ng loob. Magpatawad ka. Panahon na para i-release mo yan. Maaring ilang taon na yan na dala-dala mo. Panahon na para i-release mo yan. Dahil nais ng Panginoon na maging malaya at magaan at punong-puno ng pagpapala ang dapat mong lakaran. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa paalala mo sa amin ngayong hapong ito. At dalangin ko, lahat po kami dito ay naglalakbay sa buhay na ito na lumalakad sa pananampalataya. At marami po kaming iba't ibang uri ng karanasan na minsan ay susubok sa amin at minsan ay nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kahinaan. Ngunit salamat, ngayong hapong ito, pinapalakas mo ang iyong mga anak. Nire-renew mo ang kanilang pag-asa. Nire-renew mo ang kanilang excitement. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi po kami magiging katulad ng puno ng igos, na punong-puno kami ng dahon, ngunit hindi naman kami namumunga. May resulta ang aming pananampalataya at naniniwala po kami na kayo ay kumikilos sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, na ginagamit mo ang aming buhay upang maging templo ng banal na Espiritu at hindi ng kamunduhan. Ang aming buhay ay templo ng banal na Espiritu at ang aming buhay ay nagre-release ng prayer at panalangin at nagre-release ng blessing sa paligid po namin. Salamat, Panginoon, sapagkat ang aming pananampalataya ay pananampalatayang nagkakaroon ng pagkilos at milagro sapagkat ikaw ang kumikilos sa amin. Dahil ang aming puso ay hindi po, Panginoon, nagdadala ng sama ng loob, bagkus kami ay nagpapatawad. Pinapanalangin ko po ang sino man na naway matutunan po nila ang daan ng pagpapatawad. Nadalain ko po, Panginoon, na naway lakaran po nila itong daang ito na kung saan ay makakaranas po sila ng katagumpayan. At ngayong hapong ito, bago ako tuluyang magwakas, habang ang lahat ay nakayuko, nais ko pong yuko po natin ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata. Kung nandito ka ngayong hapong ito at hindi mo pa tinatanggap, hindi mo maalala na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, at idiniklara na siya ang Panginoon ng iyong buhay, ngayon ang araw ng iyong kaligtasan, kaibigan. Nais ng Panginoon na maghari sa puso mo at nais niyang ibigay sa iyo ang isang bagong buhay at kaligtasan. Kung nais mo siyang tanggapin, itaas mo lang ang iyong kanang kamay at tutulungan ka namin sa pagtanggap sa Panginoon. Meron po ba? Amen. Kita ko po yung mga kamay na yan. Ibig sabihin po, nais niyong tanggapin si Jesus. Nais niyong isuka ang inyong buhay. Doon po sa mga nagtaas ng kamay, pwede po bang pumunta po kayo dito sa harapan bilang talagang pagdideklara na kayo ay isinusuko niyo na ang iyong buhay sa Panginoon. Sige po, meron po ako nakita ng nagtaas ng kamay. Sige lang po. Amen. Palapakan po natin ang mga ito. Amen. Purihin ang Panginoon. Di po. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen, amen. Amen po. Meron pa ho ba? Sige po. Huwag po kayo mahihiya. Alam ko na meron pa rito. Sa banda rito. Hallelujah. Doon sa balcony, hintayin po namin kayo kung nais nyo pong isuko ang inyong buhay sa Panginoon. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. Kayo po na nandito sa harapan, nais kong sumunod po kayo sa personal na panalangin ito. Gawin niyo po itong
panalangin ng pagtanggap. At alam ng Panginoon ang inyong puso at pag siya ay pumasok sa inyong buhay, mula ngayon, babaguhin ng Panginoon ang buhay niyo. Amen? Sabihin po natin, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking kasalanan. Tinatanggap ko ang kaligtasan at bagong buhay. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.